aking pananaw kasi, hindi natin mahiwalay yung problema natin sa China at saka yung problema natin sa domestic politics, particularly if yung center piece ng problema are the Dutertes. Kasi connected siya in both areas or arenas eh. And ang isang tinitingnan din natin dito is yung possibility na China will try to interfere domestically sa Pilipinas. Kasi ang ang malaking benepisyo sa kanya kung mag-aaway-away tayo eh. Yung mga Pilipino, mag-aaway-away tayo eh. Kasi imbis na nakatutok tayo sa West Philippine Sea, kung ano yung pinagagawa niya ron, yung focus sa attention natin, madidistract tayo doon sa ating away politika sa loob eh. So that means, maluwag siya makakagawa nung gusto niyang gawin sa ating exclusive economic zone. So, kailangan natin balansehin yung binabantayan natin. And pag dalawa yung binabantayan mo, medyo complicated din. Makes sense, no? That's one way of looking at it. Mas gusto ng China na nagkakagulo tayo, preoccupied tayo sa ibang bagay domestically para distracted tayo rin sa bigger problem ng South China Sea or ng West Philippine Sea. Dagdag ko na lang, Admiral, kasi isa rin to sa mga concerns ko, no? Kasi mag-e-election tayo. Diba? Kung ikaw in China, mas gusto mo na matalo yung mga kandidato na alam mong hindi mo giging kakampi. Or it would favor you kung ang nakaupong presidente ngayon, administrasyon, ay kakampi mo. Hindi po ba? Tama yon. Actually, isa sa mga pinag-aaralan namin nung nakaraang taon ay yung foreign interference. Okay. Kaya yung study na ginawa namin sa university was to come up with a draft foreign interference law. Kasi nga in-anticipate namin yung ganong sitwasyon. If we go by yung doktrina o yung the way China approaches conflict, mas pabor sa kanya yung yung walang digmaan talaga, walang giyera. Ang approach niya would be paano niya i-manipula yung sitwasyon sa isang bansa na kaaway niya in such a way na yun nga magkagulo yon without actually having to fight. So ang nakikita ko dito yung ating 2025 pati yung ating 2028 election, those are battlegrounds for between us and China as well. Okay? So dapat tayo, medyo alerto tayo. From a technical perspective is yung hindi nila ma-interfere yung electronic transmission of votes. Pangalawa is titingnan naman natin is yung meron ba siyang nilalapitang mga kandidato. Hindi lang sa national, no? Pati sa local. Kasi nakita natin sa ibang bansa, pag hindi nila mahina yung influensya nila sa isang national level, doon sila papasok sa local eh. Okay. Particularly in areas o mga probinsya natin na sa tingin nila strategic sa interest nila. Ang isa pang concern ko rito, Admiral, yung alam natin yung Chinese influence operations. Ang dali mag-penetrate ng borders yan. Borderless naman yung warfare na yan. Ano bang pwedeng gawin? For instance, yung to counter the massive Chinese propaganda, possibly, to destabilize certain political figures that they see as foes and to promote political figures that they see as friends. Hindi po ba? Paano, meron po ba kayong proposal in terms of, at least yung framework proposal sa ganyan on how to deal with that? Well, yung balangkas, yung framing ng ating proposal would be, yung sanctions mo for example, for Filipinos that are actually helping them. Ano yung sanction mo ron? Pangalawa is make sure na they will not be able to use front organizations. So yung transparency ng actions. For example, kung ikaw ay isang personalidad na medyo merong impluwensya, dapat yung batas dapat makes it transparent na ikaw ay prusado or you are compelled to say na, okay, I'm saying this because it is a paid service on my part.
Hindi ito para very clear na kung media ka man or academic ka, hindi based on news gathering or research or academic study yung sinasabi mo, but rather nagiging conduit ka ng pronouncement galing na ibang bansa. So that's one way of yung transparency ng transactions. Ang pwede nating way of mitigating yung effects of disinformation. Okay. Yung po bang ito naman common knowledge, no? Yung closeness ng mga Duterte sa China. Open naman sila dyan sa kanilang admiration sa China. Si Sara Duterte at saka yung kanyang tatay, si former President Rodrigo Duterte. Katunayan, itong mga binabanggit naman natin, facts po lahat ito, no? Hindi nila kinukundina ang China when it comes to China's aggression against the Philippines sa ating sariling bakuran, sa ating sariling teritoryo. Diba? Very selective sila sa kanilang mga issues na tinututukan. Pero pag China, never nilang kinundina. Okay. Given this relations between the Dutertes and China, tama lang po ba yung decision ni BBM na tanggalin si Sara at saka as a former president, si Digong sa National Security Council? I think tama naman yun . Like what I've said earlier, yung positions of the members of the council are based on trust and confidence by the president or the commander-in-chief vis-a-vis yung members ng council. So dito, dahil sensitibo yung mga pinag-uusapan sa council, obviously, kailangan pinipili mo yung taong kaharap mo at kausap mo at katuwang mo para gumawa ng mga desisyon. So kung meron ka mga personalidad na sa tingin natin ay namamangka sa dalawang ilog, to be diplomatic about it. So siyempre, hindi mo yan siya dapat part ng circle mo ng advisors. Okay? Okay. Sa reality po ba, in practice, ano po ba yung parang how powerful is the role of a vice president, for instance, or a former president sa isang National Security Council? Ang nangyari kasi, Christian, because hindi naman to unique na nangyari ngayon lang. Kumbaga, there are previous administrations na they also have challenges in terms of relations with some of the cabinet or some of the high-ranking officials in government. Okay? So, kaya nakita natin for several years, yung National Security Council hindi nagko-convene. Ang nagko-convene yung executive committee, yung EXECOM, which are basically cabinet members that were chosen by the president. So yung mga previous presidency, because EXECOM yun, hindi sila nag-attend o hindi sila i-invite. Precisely nga, because nililimit ng presidente yung circle of people na nakakaalam ng sensitive matters at kino-confine niya ron dun sa limitadong numero ng mga tao na trusted niya.